Ang pag-ibig, sa tunay nitong kahulugan, ay hindi isang kalmadong lawa na sumasalamin sa kagandahan ng langit. Ito ay isang mapusok na agos, isang gabi ng bagyo na humahagupit sa nag-iisa at naglalakbay na puso. Sinasabing ang tunay na pag-ibig, ang tinatawag nilang one great love, ay parang isang bituin sa madilim na kalawakan. Napakalayo, napakarikit, ngunit handa kang sunugin ang sarili mo. Marating mo lamang ang init nito. Ito ay isang matamis na sumpa, isang banal na pagkakasala, kung saan ang dalawang kaluluwa ay pinagbubuklod ng tadhana sa pamamagitan ng mga sulyap na mas matalas pa sa patalim ng mga haplos, na mas nagniningas sa apoy ng impyerno. Ngunit bago ko narating ang ganyang kalalim na filosofiya, nagsimula ang lahat sa isang napakababaw na dahilan. Ang katamaran ng best friend kong si Kevin. Pare ko parang awa mo na. Samahan mo muna ako sa bahay ng Tito Andy ko. Pagmamakaawa ni Kevin habang halos lumuhod sa harap ko sa fast food chain na kinakainan namin. Pinagbabantay niya ako dun habang nasa business trip siya. Alam mo naman, takot ako sa malalaking bahay kapag mag-isa. Balita ko may multo pa doon. Wika pa niya. Ulol, multo o baka tamad ka lang maglinis? At bakit ako sasama? May sarili akong buhay, Kevin. Sagot ko sabay subo ng parais. Sige na dyan. Libre kita ng kahit anong gusto mo sa loob ng 1 buwan. Tsaka may swimming pool dun. Pwede tayong mag-inuman. Pangeengkanto niya sa akin. Dahil marupok ako sa salitang libre at inuman, pumayag ako. Hindi ko alam na ang pag-oo kong yon ang magiging susi sa pagbukas ng isang pinto na magpapabago ng buhay ko habang buhay. Nang makarating kami sa bahay ng tito niya sa isang eksklusibong subdivision sa Tagaytay, nalaglag ang pangako. Hindi ito basta bahay. Mansyon ito na may modernong arkitektura. Puro salamin, may matatayog na pader, at napapaligiran ng mga matataas na puno ng pino. Malamig ang hangin at habang lumulubog ang araw, nagpapakita na ang kadiliman na tila may ibinubulong na misteryo. Oh, pasok na! Ani Kevin habang binubuksan ng dambuhalang pintuang nagawa sa mamahaling kahoy. Pumasok kami, amoy mamahaling pabango, leather, at alak ang buong paligid. Sobrang seryoso ng vibe ng bahay. Kabaliktaran ng pabebe kong best friend. Teka, sabi mo nasa business trip yung tito mo? Tanong ko habang inilalapag ang backpack ko sa sopa. Oo, dapat bukas pa yung balik nyun. Kaya solo natin ng gabi na to. Tara, kuha tayo ng beer sa kusina. Aya ni Kevin na parang nakawala sa hawla. Habang abala si Kevin sa paghahanap ng mapapapak sa kusina, naglakad-lakad ako sa malawak na sala. May mga painting ng mga abstract na sining at isang malaking portrait ng isang lalaki.
Lalaking may matang parang agila, matatalas, may manipis na bigote na bumabagay sa paitaas na kurba ng kanyang labi at panga na tila hinubog ng mga Diyos. Ito siguro si Tito Andy, bulong ko sa sarili ko. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Bakit parang kahit sa painting lang, parang hinuhubaran ako ng tingin ng lalaking to? Naging mabilis ang oras. Nakainom na kami ni Kevin ng ilang bote ng beer. Dahil mahina yung tolerance ng gunggong, bandang 11:00 ng gabi bagsak na siya sa sopa at humihilik na parang bapor. Hoy, Kevin, umakyat ka na sa kwarto mo dun. Huwag ka dito matulog. Yugyug ko sa kanya. Pero ang tanging sagot ay ungol at pag-ikot ng padiretso sa sahig. Buntong hininga na lang ako. Ipinasya kong lumabas muna sa may balkonahe na katabi ng sala para magpahangin. Patay na ang mga ilaw sa sala at tanging ang liwanag na lang ng buwan at ang asul na ilaw mula sa swimming pool sa ibaba ang nagsisilbing tanglaw. Malamig ang gabi. Sumasayaw ang mga dahon ng puno. At ang katahimikan ay tila nagbabadya ng isang hindi inaasahang pangyayari. Habang nakasandal ako sa pasamano, nakaramdam ako ng kakaibang presensya sa aking likuran. Ang hangin na dumaan sa aking batok ay naging mainit. Amoy tabako at mamahaling pabango. Sino ka? Isang baritono at malalim na boses ang pumutok sa katahimikan ng gabi. Boses na gumapang sa aking galugod hanggang nagpatindig ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Mabilis akong lumingon. Doon sa pagitan ng anino ng kurtina at liwanag ng buwan, nakatayo ang isang lalaki. Siya ang lalaki sa painting, ngunit mas buhay, mas matangkad, at mas nakakahalina sa personal. Nakasuot siya ng itim na polo na nakabukas ang unang 3 butones. Kitang-kita ko ang matipunong dibdib at may hawak siyang baso ng whiskey na may yelo. Ang kanyang buhok ay medyo gulo-gulo na nagbigay sa kanya ng mukhang mapanganib ngunit napakakisig. Si Tito Andy. Maaga siyang nakabalik. Ah, eh, hello po. Nauutal kong sagot. Biglang nakalimutan kung paano magsalita ng tuwid. Ang puso ko ay nagwawala sa loob ng dibdib ko. Parang gustong tumalon palabas. Sabi ko pa, ako po si Jan, kaibigan ni Kevin. Hindi siya sumagot agad. Humakbang siya pasulong, papalapit sa akin. Ang bawat yakap niya sa sahig ay tila tunog ng kadena na gumagapos sa aking kakayahang gumalaw. Huminto siya. Ilang pulgada na lang yung pagitan namin. Amoy na amoy ko na yung alak sa kanyang hininga. Isang nakalalangong timpla ng panganib at pangaakit. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Mabagal, mapanuri. Tila binabasa ang aking buong pagkatao. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Isang tipid ngunit
Nakakakabang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kaibigan ni Kevin, masyadong madilim dito sa labas. John, baka lamigin ka. Ulit niya sa pangalan ko. Ang boses niya ay tila ba bulong ng demonyo na kay sarap pakinggan. Itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na baso at sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman ko ang likod ng kanyang mga daliri na dumaan ng dahan-dahan na tila nag-aaksaya ng oras sa aking pisngi pababa sa aking leeg. Malamig ang kanyang kamay, ngunit nag-iiwan ito ng liyab sa aking balat. Napalunok ako. Ang dila ko ay naging parang semento. Gusto kong lumayo pero ang aking mga paa ay tila ipinako sa sahig ng kanyang mapang-akit na mga mata. Ah, Tito, ang tanging nawika ko sa boses na halos pabulong na rin. Natawa siya ng bahagya, isang mahinang tawa na puno ng kahulugan. Huwag mo na akong tawagin tito. Diyan, di mo ako kamag-anak. Inilapit niya ang kanyang mukha sa aking tenga, sapat na para maramdaman ko yung init ng kanyang balat. At sa bahay na to, kapag tulog ang pamangkin ko, ako ang nagpapasunod. Wika niya. Iniwan niya ako doon, nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang ang puso ko ay parang sasabog sa halo-halong takot, kaba, at isang hindi maipaliwanag na pagnanasa na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Kung ang gabi ay para sa mga nakakabaliw na lihim, ang umaga naman ay para sa malulupit na realidad. Nagising ako na masakit ang leeg dahil sa posisyon ng pagkakatulog ko sa kabilang dulo ng sopa. Ang gunggong na si Kevin, ayun, nakadapa pa rin sa sahig. Yakap-yakap ang isang unan at humihilik na parang motor ng tricycle na may diferensya. Dahan-dahan akong umupo. Hinilot ang sentido ko. At doon bumalik sa isip ko ang lahat ng nangyari kagabi. Ang boses ni Tito Andy, ang amoy ng sandalwood at whiskey, ang haplos ng mga daliri niya sa leeg ko na hanggang ngayon ay tila ba nag-iwan pa rin ng kuryente sa balat ko. Huwag mo na akong tawagin tito. John, hindi mo ako kamag-anak. Naaalala ko pa rin ang sinabi niyang yan. Putya, nananaginip lang ba ako o sadyang manyak lang talaga? Kaya naiisip ko yun. Bulong ko sa sarili ko, sabay sapok sa sarili kong ulo. Para pakalmahin ang nagwawala kong sistema, nagpasya akong pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Nakasuot lang ako ng maluwag na basketball shorts at isang sando na medyo may butas pa sa kilikili. Ang pambansang uniforme ng mga bagong gising. Ngunit pagliko ko sa may modernong dining area, tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo. Nakatayo si Andy sa harap ng kitchen island. Walang polo shirt, walang kahit anong pangitaas. Nakasuot lamang siya ng kulay abong sweatpants na nakababa ng bahagya sa kanyang balakang. Sapat para makita yung perpektong linya ng kanyang V-line. Ang likod niya ay malawak. May mga muscle na gumagalaw sa bawat pagkilos niya habang nagtitimpla ng kape.
Ang sikat ng araw ng umaga ay tumatama sa kanyang kayumangging balat at nagmumukha siyang isang estatwa na ginawa sa ginto. Napalunok ako ng laway na walang lasa. Bakit ganito? Umagang umaga, sinesermonan agad ako ng tadhana tungkol sa mga bagay na hindi ko dapat pinagnanasaan. Gising ka na pala. Mabilis akong napaayos ng tayo nang lumingon siya. Hawak niyang isang tasang umuusok. Ang magulo niyang buhok sa umaga ay mas lalong nagpadagdag sa kanyang apil. Tumingin siya sa sando ko, partikular na sa may butas, at isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ah, opo, Sir Andy. Si Kevin po kasi ang hirap gisingin. Nauutal kong sagot. I told you last night, Jan. Physical boundaries lang kapag andyan si Kevin. Pero kapag wala siya at humakbang siya papalapit sa akin, dala ang tasa ng kape. Umurong ako hanggang sa sumandal ng likod ko sa pader ng kusina. Bakit ba mahilig siyang mang-corner? Inilagay niya ang isang kamay sa pader sa mismong itaas ng balikat ko. Effectively, trapping me sa pagitan ng katawan niya at ng semento. Amoy kape at bagong ligo siya. Ang init ng katawan niya ay literal kong nararamdaman. May business trip ulit ako sa Batangas mamayang hapon. Pero babalik din ako gabi-gabi. Bulong niya. Ang mga mata niya ay nakatitig sa labi ko. Sabi pa niya. At si Kevin, pinauwi ko na muna sa Maynila para kunin yung ilang papeles ko sa opisina. Ibig sabihin, ibig sabihin po, wika ko naman. Tayo lang dalawa yung magsasama sa bahay sa susunod na 3 araw. Pagpapatuloy niya sabay hipo sa dulo ng sando ko. Dahan-dahang hinihila ito paitaas ng konti para makita yung tiyan ko. At ang sabi pa niya, sana hindi ka maboring sa akin dyan. Ang pag-alis ni Kevin at ang unang hapon ng pag-iisa. Pare ko una na ako. Babalik din ako agad pagkatapos kong makuha yung pesteng papeles na utos ni Tito. Wika ni Kevin habang sumasakay sa grab car na ipinatawag ni Andy para sa kanya. Uy, huwag mo kong iwan dito. Wika ko na may kasamang tunay na takot sa puso ko. Takot na baka hindi ko mapigilan yung sarili ko kay Andy. Ano ka ba? Safe ka dyan. Mabait si Tito Andy. Parang tatay ko na yan. Kaway pa ng gunggong habang umaandar ang kotse. Tatay? Kung alam mo lang, Kevin, kung paano tumitig yung tatay mo, baka magdasal ka ng 3 landas ng rosaryo ngayon din. Nang tuluyan ng makaalis si Kevin, naging bingi ang buong mansyon. Naglakad ako pabalik sa sala at doon ko nakita si Andy na pababa ng hagdan. Nakabihis siya ng formal, isang navy blue na suit na lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging makapangyarihang CEO. Alis na ako dyan. Ang mga susi ng bahay nasa counter.
May pagkain sa ref. Iinitin mo na lang. Ani ni Andy habang sinusuot ang kanyang mamahaling relo. Sige po. Mag-iingat kayo sa biyahe. Sagot ko na medyo nahihiya. Huminto siya sa harap ko, inayos niya yung kwelyo ko. Kahit t-shirt lang naman yung suot ko. Ang mga daliri niya ay sadyang dumadampi sa balat ko sa bawat galaw niya. Huwag mong ilaki yung pinto ng kwarto mo mamayang gabi. Pabulong niyang bilin at ang sabi pa niya, gusto kong malaman kung natutulog ka ng mahimbing. Bago pa ako makasagot, tinalikuran niya ako at lumabas ng bahay. Nag-iwan ng malakas na tibok ng puso ng natila naging ritmo ng buong hapon ko. Dumating ang gabi na may kasamang hindi inaasahang sama ng panahon. Lumakas ang hangin sa Tagaytay at ang mga puno ng pino ay nagsimulang humampa sa mga bintanang salamin ng mansyon. Kumulog ng napakalakas at sa isang iglap, blackout. Nangisay ako sa gulat, madilim, sobrang dilim. Ginamit ko yung flashlight ng phone ko para makapunta sa kwarto ko sa ikalawang palapag. Nakakatakot ang tunog ng ulan sa labas. Parang gustong pumasok. Humiga ako sa kama, binalot ang sarili ko ng kumot at naalala ko yung sinabi niya. Huwag mong ilak ang pinto. Dahil sa takot, sa multo at sa bagyo, hindi ko nga ito nilak. Mas pipiliin ko na yung makasalaan ng tito kaysa sa multong mapanira ng gabi. 12:00 ng gabi, isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit. Nagbigay ng panandali ang liwanag sa kwarto. Kasabay ng kulog ay ang marahang pagbukas ng pinto ng aking kwarto. Nanigas ako sa ilalim ng kumot. May mga yapak na papalapit sa kama ko. Diyan. Ang boses na yun, hindi ito multo. Si Andy. Ibinaba ko yung kumot. Sa tulong ng kidlat mula sa bintana, nakita ko siya. Basa ang kanyang buhok at ang kanyang polo shirt ay nakadikit sa kanyang katawan dahil sa ulan. Mukhang galing siya sa labas matapos i-park yung kotse. Sir Andy, bakit po kayo nandito? Tanong ko, habang ang dibdib ko ay parang sasabog na sa kaba. Hindi siya sumagot, umupo siya sa gilid ng kama ko. Ramdam ko yung paglubog ng kutsyon, ang amoy ng ulan, at ang kanyang natural na bango ay naghalo. Lumikha ng isang nakakalasing na atmosphere. Inabot niya yung kamay ko sa ilalim ng kumot at hinawakan ito. Mahigpit, mainit. Natatakot ka ba sa bagyo? Tanong niya. Ang boses niya ay mababa pa sa bulong. May kasamang pang-aakit na hindi mo matatanggihan. Medyo po. Inilapit niya yung mukha niya sa akin hanggang sa maramdaman ko yung kanyang hininga. Gusto mo bang diyan muna ako sa tabi mo para hindi ka matakot? Sa puntong yun, alam kong wala nang balikan. Ang tadhana ay naglatag na ng bitag. At ako, si Jan, ay kusang loob na gustong mahulog dito. May mga sandali sa buhay ng tao kung saan ang katwiran ay tinatangay ng hangin. Parang mga tuyong dahon na walang kalaban-laban sa bagsak ng bagyo. Sa gabing yun, habang ang ulan ay walang awang humahagupit sa bubong at ang kulog ay tila nagbabadya ng katapusan ng mundo,
Ang kwarto ko ay naging nag-iisang ligtas na santuwaryo. O baka naman ito yung pinaka mapanganib na lugar sa buong mundo. Gusto mo bang dyan muna ako sa tabi mo para hindi ka matakot? Ulit ni Andy. Ang boses niya ay may kakaibang lambing na humahaplos sa natatakot kong sistema. Hindi ako nakapagsalita. Tumango lamang ako. Isang mahinang paggalaw ng ulo na sapat para bigyan siya ng pahintulot. Ramdam ko ang pag-usog ng kama nang tuluyan na siyang humiga sa tabi ko. Kahit basa pa yung dulo ng kanyang buhok, ang katawan niya ay parang isang nagbabagang pugon sa gitna ng magdamag na ginaw. Pinihit ko ang katawan ko para humarap sa kanya. Sa bawat guhit ng kidlat sa labas, panandali ang nagliliwanag ang kanyang muka. Ang matatalas niyang mata, ang perpektong kurba ng kanyang ilong, at ang basang labi na tila nag-aanyaya. Bakit ka nanginginig dyan? Bulong niya sabay hatak sa kumot para takpan kaming dalawa. Ah, malamig po kasi. Pagsisinungaling ko, ang totoo, nanginginig ako dahil sa lapit ng distansya naming dalawa. Ang dibdib ko ay parang tambol na mabilis yung ritmo. Malamig? Wika niya. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanya. Sa ilalim ng kumot naramdaman ko ang paggapang ng kanyang malalaking kamay. Hinawakan niya ang bewang ko, marahan ngunit may pangaangkin. Hinila niya ako, papalapit sa kanya. Hanggang sa dibdib ko ay sumandal sa matigas at matipunong dibdib niya. Ayan, mas mainit na ba? Tanong niya. Ang kanyang hininga ay dumampi sa aking noo. Opo. Halos mapahiyaw ako sa isip ko sa sobrang kilig at kaba. Kabaklaan. Gagi. Ang amoy ng ulan at sandalwood mula sa kanya ay pumasok sa aking sistema na parang isang laso na unti-unting pumapatay sa natitira kong katinoan. Bading. Iniangat niya ang kanyang kanang kamay at marahang hinawakan ng aking baba. Baba pala. Hindi baba. Baba. Iniharap niya ang mukha ko sa kanya kahit madilim. Ramdam ko yung tinig niya na tila bumabasa sa pinakamalalim na sikreto ng puso ko. Yan. Alam mo ba kung bakit kita dinala rito? Bulong niya. Ang boses niya ay naging seryoso. Sabi pa niya, hindi dahil natatakot si Kevin mag-isa, kundi dahil matagal na kitang gustong makasama na walang nakakakita. Bago ko pa maproseso ang sinabi niya, naramdaman ko ang paglapat ng kanyang mga labi sa aking noo, pababa sa aking mga mata, sa aking pisngi. Hanggang huminto ito ilang milimetro na lang bago ang aking mga labi. Ang hininga namin ay nagtagpo, mainit, mabilis at puno ng nagpupuyos na pagnanasa. At sa susunod na kidlat na nagbigay liwanag sa kwarto, tuluyan ng gumuho ang padera ng pag-aalinlangan. Nilapat niya ang kanyang labi sa akin, isang halik na nagsimula sa marahang pagtuklas hanggang sa naging isang malalim, mapusok at nakakalunod na silakbo ng damdamin. Ang aking mga kamay na tila may sariling isip ay gumapang paitaas
at kumapit sa kanyang malalawak na balikat. Sa madilim na gabing yun, sa gitna ng unos sa Tagaytay, natutunan ko kung paano sumayaw sa apoy ng hindi natatakot masunog. Nang sumikat ang araw, ang bagyo kagabi ay napalitan ng isang napakagandang umaga. Maliwanag na ang paligid at bumalik na rin ang kuryente. Dinilat ko ang aking mga mata. Umaasang makikita ko ang Adonis na katabi ko kagabi. Ngunit bakante na ang kabilang bahagi ng kama. May amoy pa rin ng sandalwood sa unan, patunay na hindi iyon isang panaginip. Bumangon ako na may malawak na ngiti. Hawak-hawak ang sarili kong labi na tila nandun pa rin yung tamis ng halik ni Andy. Nagunat ako at naglakad palabas ng kwarto para mag-CR. Ngunit pagbukas ko ng pinto ng banyo sa hallway, ay, tipaklong! Wika ko sabay takip sa mga mata ko. Uy, pare ko eh! Magkatukan naman! Sigaw din ng pamilyar na boses. Ibinaba ko ng bahagya ang mga daliri ko at nakita ko si Kevin na nakaupo sa inidoro. May hawak na dyaryo at mukhang hirap na hirap sa pagbabawas. Kevin, ah, bakit nandito ka? Gulat kong tanong, sabi ko pa. Akala ko ba 3 araw ka sa Maynila? Anong 3 araw? Iniwan ko lang naman yung papeles sa opisina kahapon ng hapon tapos bumalik na ako kagabi. Madaling araw na ako nakarating. Baha kasi sa daan eh. Reklamo niya habang umiire. Sabi pa niya, tsaka bakit parang nakakita ka ng multo? At tsaka bakit ganyan yung ayos mo? Bakit baligtad yung t-shirt mo? Napatingin ako sa suot ko. Putya, baligtad nga yung t-shirt ko at nasa harap yung tag. Uso to ngayon eh. Bagong fashion sa Maynila. Palusot ko habang unti-unting sinasara yung pinto ng banyo. Dalian mo dyan. Amoy imburnal eh. Wika ako pa. Sinarado ko yung pinto at napasandal ako rito. Gagi. Nakabalik na si Kevin. Ibig sabihin, nandito siya kagabi habang kami ni Andy. Naramdaman ko yung malamig na pawis sa aking likod. Kung nakabalik na si Kevin ng madaling araw, ibig sabihin, nakita niya kami. O baka naman narinig niya yung mga ungol at buntong hininga ko sa kwarto ko. Naglakad ako pababa sa kusina na parang isang kriminal na naghihintay ng sentensya. Doon ko nakita si Andy. Nakasuotan naman siya ng isang casual na puting polo, mukhang presko at walang bakas ng puyat. Nagbabasa siya ng tablet habang humihigop ng kape. Nang makita niya ako, tumitig siya sa akin. Ang sulok ng kanyang labi ay umangat. Isang palihim ng ngiti na para lang sa akin. Good morning, Jan. Bati niya, ang boses ay kalmado na tila walang nangyari kagabi, sabi pa niya. Maupo ka. Nagpaluto ko ng almusal. Good morning din po, Sir Andy. Sagot ko. Napilit pinapakalma ang sarili. Eksakto namang pababa na rin si Kevin mula sa hagdan. Nagkakamot ng tiyan at dire-diretsyong umupo sa tabi ko. Tito Andy, salamat sa grab kagabi ha, pero grabe yung bagyo. Muntik na akong hindi makabalik. Ni Kevin, sabay sandok ng sinagag at bacon. Sabi pa niya. Tsaka nga pala, Tito, parang may naririnig akong kakaibang tunog kagabi nung dumaan ako sa tapat ng kwarto ni Jan. Parang may pusa na umiiyak o ewan. May pusa ba kayo rito?
Muntik na ako mabilaukan sa sarili kong laway. Tumingin ako kay Andy. Tumingin din si Andy sa akin. Ang mga mata niya ay may halong amusement at kapilyuhan. Gusto niyo bang malaman kung anong ginawa namin? Secret. Inilapag ni Andy ang kanyang tasa ng kape. Tumingin kay Kevin at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa akin. Yung ba Kevin? Malambing na sagot ni Andy habang ang isang paa niya sa ilalim ng lamesa ay nagsisimulang gumapang paitaas sa binti ko. Dahan-dahang hinahaplos ang tuhod ko at ang sabi pa niya, "Huwag kang mag-alala. May pumasok lang na ligaw na pusa kagabi pero pinakain ko na. Mukhang busog naman siya ngayon." Nanlaki yung mga mata ko. Ang paa ni Andy ay patuloy sa pag-akyat sa ilalim ng lamesa. Habang si Kevin naman ay walang kamalay-malay na patuloy sa paglamon ng bacon. Naalala ko yung kinain ko kagabi. Nakakabusog talaga. Ang pinakamahirap na bahagi ng isang lihim ay hindi ang pagtatago nito sa dilim, kundi ang pag-arte na tila walang anuman sa ilalim ng sikat ng araw. Lalo na kung ang taong ninanakawan mo ng tingin ay nakaupo lang sa harap mo. At ang iyong matalik na kaibigan ay nasa tabi mo lang. Matapos ang almusal na yon na muntik ng magpatigil sa pagtibok ng puso ko, naging isang malaking laro ang taguan ang mga sumunod na araw. Isang laro kung saan si Kevin ang taya na walang kamalay-malay at kaming dalawa ni Andy ang magkakampi sa isang matamis na kasalanan. Pare ko tara sa pool. Ang init ng panahon ngayon, sayang naman tong mansion ni Tito kung hindi natin lulubusin. Ayan ni Kevin habang nakasuot ng swimming trunks at may bit-bit na salbabida na kulay pink. Naewan ko ba kung bakit may ganong gamit ang isang seryosong CEO na tulad ni Andy. Sige, susunod ako. Sagot ko habang nag-aayos ng gamit sa sala. Nang makalabas si Kevin at marinig ko ang malakas na pagsalubong ng katawan niya sa tubig ng pool, huminga ako ng malalim. Ngunit bago pa ako makatayo, isang kamay ang biglang humila sa braso ko, padiretso sa silidaklatan ng nakatabi ng sala. Isinara ni Andy ang pinto gamit ang kanyang siko habang ang dalawa niyang kamay ay nakakulong na naman sa magkabilang gilid ng ulo ko. Nakasandal ako sa malamig na pinto ng library. Sir Andy, bulong ko habang ang hininga ko ay biglang bumilis. I told you, Jan. Call me Andy. When we're alone. Bulong niya. Ang kanyang mukha ay pulgada na lamang ang lahi sa akin. Nakasuot siya ng isang manipis na puting linen shirt at short. Halatang handa na rin mag-relax. Sabi pa niya, "Masyado kang mailap nitong mga nakaraang oras. Iniiwasan mo ba ako?" Nandyan po kasi si Kevin, baka mahuli niya tayo. Sagot ko. Pilit na hindi tumitingin sa kanyang mga labi na alam kong napakatamis base sa karanasan ko kagabi. Hayaan mo siyang mag-swimming. Nakangiting sagot ni Andy. Inilapit niya ang kanyang labi sa leeg ko. Iniwan ng isang mabilis ngunit nag-aalab na halik na nagpataas sa balahibo ko. Sabi pa niya, may 3 oras pa siya sa pool bago mapagod.
At sa loob ng 3 oras na yun, akin ka muna. Pagkalipas ng kalahating oras, sapilitan akong pinalabas ni Andy para hindi maghinala si Kevin. Nakaupo si Andy sa isang sun lounger sa tabi ng pool. May hawak na baso ng juice habang nagbabasa ng libro. Mukhang isang perpektong tito na nagbabantay sa mga pamangkin. Ako naman ay nakaupo sa gilid ng pool. Nakalubog ang mga paa sa malamig na tubig habang si Kevin ay abala sa paggawa ng mga backflip na palaging pumapalpak. Uy, Jan, tingnan mo to. Perfect form. Sigaw ni Kevin sabay talon. Pagbagsak niya sa tubig, lumikha ito ng malaking talamsik na tumama sa akin at kay Andy. Kevin, dahan-dahan. Saway ni Andy sa malamig ngunit may otoridad na boses. Sorry tito. Sabay kamot, ulo, sagot ni Kevin habang lumalangoy papalapit sa akin. Pare ko pakiabot nga nung sunscreen dun sa may lamesa. Malapit kay tito. Baka masunog yung mala porselana kong balat eh. Tumayo ko para kunin yung sunscreen ng abutin ko yung bote na nasa maliit na lamesa sa tabi ng upuan ni Andy. Hindi ko inaasahan ang ginawa niya. Habang si Kevin ay nakatalikod at abalang nagwiwisik ng tubig, hinawakan ni Andy ang pulso ko. Sa isang mabilis na pagkilos, hinila niya ako ng bahagya papalapit at ang kanyang libreng kamay ay pumasok sa ilalim ng basang shorts ko. Hinaplos ang aking hita nang may nangingnig na pagnanasa. Sir, wika ko. Pigil hininga kong bulong. Nanlaki yung mga mata habang nakatingin kay Kevin na nagsisimula ng lumingon pabalik sa amin. Salamat sa sunscreen, Jan. Malakas na sabi ni Andy. Ang mukha niya ay seryoso ngunit ang kanyang mga daliri sa ilalim ng shorts ko ay gumagawa ng isang mapang-akit na hagod bago niya ako bitawan. Mabilis akong lumakad pabalik sa pool. Ang mukha ko ay mas pula pa sa kamatis. Ang kaba, kabaklahan at ang sarap na bawal na pag-ibig na to ay unti-unti nang sumasakop sa buong pagkatao ko. Kinagabihan, handa na kami sa isang simpleng boodle fight sa dining table para sa hapunan. Dahil sa pagod sa paglangoy, masiglang masigla si Kevin sa pagkain. Grabe, ang sarap talaga dito sa Tagaytay. Parang ayoko nang umuwi ng Maynila. Ani Kevin habang naghihimay ng isda. Sabi pa niya, saka alam mo tito, parang nagbago si Jan itong mga nakaraang araw. Parang laging tulala at biglang namumula kapag tinatawag mo. Napatigil ako sa pagsubo ng kanin. Tumingin ako kay Kevin. Pagkatapos ay kay Andy. Talaga, Kevin? Sagot ni Andy na may halong biro sa boses. Sabi pa niya, baka naman may nagugustuhan na siya rito sa Tagaytay. At hindi lang sinasabi sa atin. Aba, pare koy, sino yan? Yung chicks ba doon sa grocery kahapon? Usisa ni Kevin. Tinabig pa yung siko ko. Hindi. Wala Napapagod lang ako sa school projects. Palusot ko. Habang sa ilalim ng lamesa, naramdaman ko muli ang pagdapo ng paa ni Andy sa ibabaw ng aking paa. Marahang pinipiga ito bilang pagpapakita ng kanyang lihim na pagmamay-ari.
Siguraduhin mo lang diyan, ani Kevin sabay tingin ng diretso sa akin na may kakaibang seryosong mukha. Sabi pa niya, kasi kung sino man yung nagpapatulala sa'yo, siguraduhin mong hindi ka masasaktan dahil kapag nalaman ko kung sino yan, huh, makakatikim sa akin yan. Ang tawa ni Kevin ay nawala, napalitan ng isang seryosong titig ng isang kaibigan. Doon ko naramdaman ng isang matinding saksak ng konsensya sa puso ko. Si Kevin, ang matalik kong kaibigan, at ang lalaking lihim kong minamahal sa ilalim ng kadiliman ay ang mismong tito niya. May mga lihim na kahit gaano mo kaingat na itago sa pinakamalalim na sulok ng iyong puso, unti-unti pa ring makakahanap ng bitak para lumabas. Parang tubig na sa bumabahang ilog, walang paderang sapat na matatag para pigilan ang bagsak ng katotohanan. Matapos ang hapunang yon na puno ng pasaring at pagtatagong haplos, hindi na ako nakatulog ng maayos. Ang mga salita ni Kevin ay paulit-ulit na umuusad sa isip ko. Si Kevin na laging mukhang tanga at walang alam. May nararamdaman ba siya? O sadyang binabagabag lang ako ng sarili kong konsensya dahil sa bawal na pag-ibig na to? 3:00 ng madaling araw, lumabas ako ng kwarto para kumuha ng gatas sa kusina. Umaasang mapapakalma nito ang nagwawala kong sistema. Ngunit pagbaba ko sa sala, nakita ko si Andy na nakatayo sa may malaking bintanang salamin. Nakatanaw sa madilim na hardin habang hawak ang isang baso ng alak. Hindi siya nakapolo, isang simpleng itim na t-shirt yung suot niya. Ngunit ang bagsak ng balikat niya ay nagpapakita ng isang matinding bigat. Hindi ka rin makakatulog? Tanong niya nang hindi lumilingon. Alam niyang ako yung pababa dahil sa tunog ng aking mga yapak. Ah, opo Andy, mabulong kong sagot. Ginamit yung pangalan niya dahil alam kong tulog na si Kevin sa itaas eh. Lumapit ako sa kanya, tumayo sa tabi niya, ngunit may sapat na distansya. Lumingon siya sa akin, ang matatalas niyang mata ay may bahid ng pagod at lungkot. Inilapag niya yung baso sa lamesa at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Dahan-dahang hinila ako papalapit sa kanyang dibdib. Isinandal ko yung noo ko sa kanyang balikat. Hinahayaan ang sarili kong lamunin ng kanyang pamilyar na bango. Natatakot ka ba kay Kevin? Tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig ng bahagya. Isang bagay na ngayon ko lang narinig mula sa isang makapangyarihang lalaking tulad niya. Um, Natatakot ako na baka masira yung pagkakaibigan namin, Andy. Siya yung tanging pamilya ko sa Maynila eh. At ikaw naman yung tanging lalaki na nagparamdam sa akin ng ganitong uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na alam kong mali sa mata ng iba pero bakit pakiramdam ko, ito lang yung nagpapatakbo sa puso ko. Inangat ni Andy ang mukha ko. Hinaplos ang aking pisngi ng kanyang hilalaki. Walang mali sa pagmamahal dyan. Ang tanging pagkakamali natin ay ang tagpuan at ang oras. Pero tandaan mo to, hindi kita bibitawan. Handa kong harapin ang galit ng buong mundo. Kahit ang galit ng sarili kong pamangkin basta nasa tabi kita.
Inilapit niya ang kanyang labi sa akin para sa isang marahan, malungkot, ngunit napakabigat na halik. Isang halik na tila ba may dalang pamamaalam o isang sumpa ng katapatan. Ngunit ang hindi namin alam, ang bitak sa salamin ay tuluyan ng nabasag. Isang tunog ng basong nahulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis kaming nagkahiwalay ni Andy. Lumingon kami sa may dulo ng hagdan at doon nakatayo si Kevin. Nanlalaki ang mga mata, nakabuka ang bibig, at ang baso ng tubig na binuhat niya ay basag na sa sahig. Nagkalat ang piraso ng mga kristal at tubig. Pa, pa, pare ko, tito, nauutal na sabi ni Kevin. Ang boses niya ay puno ng sakit at hindi makapaniwalang katotohanan. Anong, anong ibig sabihin nito? Kevin, magpapaliwanag ako. Hakbang ko pasulong ngunit pinigilan ako ni Andy sa pamamagitan ng pagharang ng kanyang kamay. Kevin, let me talk. Seryosong sabi ni Andy. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging isang CEO na handang humarap sa krisis. Kami ni Jan, may relasyon kami. Hindi ko siya pinilit at hindi niya ako ginamit. Mahal ko siya. Wika pa niya. Mahal? Sigaw ni Kevin. Ang mga luha ay nagsimula ng umagos sa kanyang mga pisngi. Ang mukha niya na laging puno ng tawa ay napalitan ng matinding galit at pagkabigo. Tito, matali kong kaibigan yan eh. Parang kapatid ko na si Jan. At ikaw yung tinitingala kong tito. Paano niyo nagawa sa akin to? Paano niyo ako naging tanga sa sarili mong bahay? Kevin, patawad eh, hindi ko sinasadya. Wika ko. Umiyak na rin ako, pilit na. Lumalapit sa kanya kahit na ang mga piraso ng basong basag ay nagbabanta sa aking mga paa. Ayokong saktan ka. Wika ko pa. Pero sinaktan mo ako dyan. Sinira mo yung tiwala ko. Galit na wika ni Kevin. Lumapit siya sa akin at hinawakan yung kwelyo ng t-shirt ko at binuhat ako ng bahagya. Sabi mo, school project, sabi mo, napapagod ka lang. Kaya pala, iba yung tinginan nyo. Kaya pala baliktad yung t-shirt mo nung isang umaga. Wika pa ni Kevin. Kevin, bitawan mo siya. Utos ni Andy. Hinawakan yung kamay ni Kevin para kalasin yung pagkakasakal sa akin. Sabi pa niya, ako ang matanda rito. Ako ang sisihin mo. Huwag mong saktan si Jan. Binitiwan ako ni Kevin ng marahas. Napatras ako sa sopa. Tumingin siya sa aming dalawa, may halong puot at matinding pighati. Akala ko, ligtas ako dito sa bahay mo, tito. Akala ko tunay kang kitang kaibigan dyan. Pabulong na sabi ni Kevin habang pinapahid ang kanyang mga luha. Sabi pa niya, aalis ako ngayon din. At huwag niyo akong hahanapin pa. Tumalikod si Kevin, mabilis na umakyat sa itaas para kunin ang kanyang mga gamit. Sinubukan ko siyang sundan ngunit hinawakan ako ni Andy. Niyakap ako ng mahigpit habang humahagulgol ako sa kanyang dibdib. Ang gabing yun ay nagsimula sa isang matamis na bulong at nagtapos sa isang napakalaking lamat na tila ba hindi kailanman muling mabubuo pa. Kinabukasan wala na si Kevin. Iniwan niya ang mansyon bago pa sumikat ang araw.
Ang buong bahay ay naging parang isang sementeryo, malamig, walang buhay at puno ng multo ng nakaraan. Nakatayo ako sa may balkonahe, tinitingnan ng magandang tanawin ng Tagaytay na ngayon ay tila ba nawala ng kulay. Lumapit si Andy sa akin, may dalang jacket at isinuot ito sa aking mga balikat. Jan, tawag niya sa pangalan ko. Andy, ano nang mangyayari sa atin? Tanong ko, nang hindi tumitingin sa kanya. Sabi ko pa, nasira natin si Kevin. Paano natin maituturing na one great love to kung ang pundasyon natin ay ang sakit ng taong nagmamalasakit sa atin? Humarap si Andy sa akin, hinawakan ng dalawa kong kamay. At ang sabi niya, hahanapin natin siya dyan. Hihingi tayo ng tawad. Araw-araw hanggang sa lumambot yung puso niya, pero hindi ko pagsisisihan na minahal kita. Ang pag-ibig ko sa'yo ay hindi isang pagkakamali. Ito yung tanging katotohanan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Alam kong ang susunod na bahagi ng kwento namin ay ang pinakamahirap na laban. Ang laban para sa kapatawaran at ang pagpapasya. Kung ang pag-ibig ba namin ay sapat para ilumin ang mga sugat na aming nailikha. May mga sugat na hindi agad naghihilom sa isang sulyap at may mga pagkakamaling nangangailangan ng panahon upang dahan-dahang matunaw sa agos ng kapatawaran. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang gabing yon sa Tagaytay. Isang taon ang paghahanap ng pagpapakumbaba at pag-iyak. Hindi naging madali ang mga unang buwan. Lumipat ako ng tinutuluyan sa Maynila. At si Andy naman ay pansamantalang lumayo sa operasyon ng kanyang kumpanya upang bigyang espasyo si Kevin. Linggo-linggo kaming nagpapadala ng mensahe kay Kevin, nag-iiwan ng mga sulat sa tapat ng kanyang pintuan. Umaasang kahit paano ay mabasa niya ang aming tapat na pagsisisi. Hanggang sa isang hapon habang nakaupo kami ni Andy sa isang maliit na coffee shop sa Maynila. Ang lugar kung saan madalas kami nagtatambay ni Kevin noong mga bata pa kami. Isang pamilyar na anino ang huminto sa tapat ng aming lamesa. Masyado kayong seryoso dyan. Parang may namatayan na. Isang boses ang pumutok sa katahimikan. Mabilis kaming nag-angat ng tingin ni Andy. Si Kevin, mas matangkad, medyo may bigote na rin at nakasuot ng formal na polo. Wala na yung galit sa kanyang mga mata. Tanging isang pagod ngunit pamilyar na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Oh, Kevin! Halos maiyak kong sambit. Agad akong tumayo ngunit hindi ko alam kung yayakapin ko ba siya o luluhod ako sa harap niya. Maupo ka nga, John. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Mukha kang tanga. Biro niya sabay hila ng upuan at naupo sa tabi namin. Tumingin siya kay Andy. Tito, kamusta? Oh, Kevin, patawad. Ang tanging na wika ni Andy. Ang isang makapangyarihang lalaki ay muling nagpakita ng kahinaan sa harap ng kanyang pamangkin. Huminga ng malalim si Kevin, seryosong tumingin sa aming dalawa at pagkatapos ay umorder ng kape. Isang taon ko na kayong tinitingnan mula sa malayo. Isang taon kong hinintay na maghiwalay kayo dahil akala ko trip-trip lang to ni tito ko o dala lang ng kalibugan mo dyan. Pero nakita ko kung paano nyo pinaglaanan ng isa't isa. Nakita ko kung paano nyo ako hiningan ng tawad nung walang katapusan. Inabot ni Kevin ang kamay ko sa ibabaw ng lamesa at ang isa pa niyang kamay ay inilagay niya sa ibabaw ng kamay ni Andy. Hindi ko pa kayo kayang yakapin ng buong buo ngayon at may konting kirot pa rin dito.
Turo niya sa kanyang dibdib. Pero pamilya kita, tito, at ikaw dyan. Ikaw yung matalik kong kaibigan. Ayokong matapos yung buhay ko na may dalang poot. Pinapatawad ko na kayo pero sa isang kondisyon. "Ah, ano yun, pare Koy?" Tanong ko habang pumapatak yung luha ko. Yung luha ng kagalakan sa aking pisngi. "Dapat ako yung best man kapag nagpakasal kayo, dapat libre yung tuxedo ko." Tumatawang sabi ni Kevin na nagpapabalik ng sigla at ligaya sa aming mga puso. Sa hapon na yon, sa gitna ng ingay ng Maynila, ang lamat ng salamin ay hindi man tuluyang nawala, ngunit ang mga piraso nito ay muling pinagdugtong-dugtong ng ginto ng kapatawaran. Ang pag-ibig sa kanyang pinakamataas at pinakadalisay na anyo ay hindi lang isang patutunguhan, kundi isang walang katapusang paglalakbay sa pagitan ng dalawang kaluluwang pinagtagpo ng tadhana. Sa pagtatapos ng aming kwento ni na Andy at Kevin, natutunan ko na ang tunay na One Great Love ay hindi isang madaling landas na puno ng bulaklak at halakhak. Ito ay isang landas ng tinik, ng apoy at ng matatarik na bangin na handa niyong baybayin ng magkahawak kamay, ng walang takot at ng may buong katapatan. Sa pagsubaybay ng mapaglarong buwan sa aming mga lihim at sa pag-usal ng hangin ng gabi ng mga bawal na panata, natagpuan ng aking puso ang kanyang nag-iisang kanlungan sa piling ng lalaking tinatawag kong panganib, ngunit naging aking kaligtasan. Kami ay dalawang alon na nagngangalit na karagatan. Magkaiba ang pinagmulan, ngunit nagtagpo sa isang pangpang upang lumikha ng isang walang katapusang ugong ng pagmamahalan. Ang aming simula ay maaaring binalot ng dilim at ng takot sa mapanghusgang mata ng mundo. Ngunit ang aming wakas ay isang maningning na bukang liwayway. Isang patunay na ang pag-ibig, kapag ito ay tunay, makapangyarihan at tapat, ay kayang magbuwal ng mga pader ng pag-aalinlangan at magpatunaw sa pinakamatigas na yelo ng puot at galit. Sa bawat haplos na nagiiwan ng liyab sa aking balat, sa bawat halik na naging selyo ng aming walang hanggang sumpaan, at sa bawat patawad na naging tulay upang muling mabuo ang aming pamilya, nalaman ko ang tunay na kahulugan ng mabuhay. Si Andy, ang aking simula, ang aking kasalukuyan, at ang aking walang katapusang bukas. Sapagkat sa aklat ng tadhana, ang aming mga pangalan ay hindi lamang isinulat gamit ang tinta. Ang mga ito ay ipininta sa mga bituin, nakaukit sa puso ng sansinukob, at mananatiling isang dakilang awit ng pag-ibig na hindi kailanman mamamatay, hindi kailanman maglalaho, at magpakailanman ay aawitin ng mga pusong natutong magmahal ng walang takot, walang dulo, walang hanggan. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.